So, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay rectangular coordinate system. So, ito yung rectangular coordinate system. Makikita mo merong vertical line tsaka merong horizontal line. So, itong horizontal line, ang tawag dito ay x-axis. Tapos, itong vertical line naman, ang tawag dito ay y-axis. Ito namang gitna kung saan sila nag-meet, yung x-axis at y-axis, ang tawag dito ay origin. Tapos, sa x-axis, mula sa origin, kapag nagbilang ka pa kanan, positive numbers yung ilalagay mo. So, nagbilang ka dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dire-diretso yan pa kanan. Tapos, pag nagbilang ka naman mula sa origin pa kaliwa, negative numbers naman. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Yan. Tapos, sa y-axis naman, o dun sa vertical line, kapag nagbilang ka pataas, positive numbers naman. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos dire-diretso siya pataas. Kapag nagbilang ka naman pababa, negative naman yon. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, tapos dire-diretso siya pababa. Tapos, yung rectangular coordinate system, dinidivide niya yung space mo sa apat, di ba? 1, isa dito sa upper right, 2, 3, 4. So, ang tawag dito sa unang area sa upper right ay first quadrant. So, quadrant 1. Quadrants ang tawag dito sa apat na division. So, ito naman sa upper left, ito yung pangalawang quadrant. Quadrant 2. Tapos, dito sa lower left, quadrant 3. Quadrant 3. Dito sa lower right, quadrant 4. Yan. Quadrant 4. Tapos, ang tawag naman sa location ng point sa rectangular coordinate system ay coordinate. So, kunwari, meron kang isang point dito. Yung location nito, coordinate ang tawag. So, ano ba ang location nito? Ano yung coordinate nito? Bibilang ka muna mula sa origin pakanan, di ba? Yun yung magiging x coordinate mo. So, 1, 2, 3. Katapat siya ng 3, di ba? So, 3. Tapos, gaano siya kataas mula dun sa origin? 1, 2, 3, 4. So, 4 yung y coordinate. 3 ang x coordinate, 4 yung y coordinate. So, itong 3 at 4, ayan ang tinatawag na coordinate nitong point na to. So, halimbawa naman, dito ka naman naglagay ng point. So, ganun pa rin, uunahin mo yung x coordinate. Gaano siya kalayo sa origin, bilangin mo. Di ba, pakaliwa, negative. So, 1, 2, 3, 4. Negative 4 siya kasi pakaliwa mo siya binilang. So, kapag pataas naman, 1, 2. Yan. So, negative 4 yung x-coordinate, positive 2 yung y-coordinate. Ayan yung location niya. Negative 4, 2 yung coordinate niya. So, tingnan naman natin. Kunwari, dito naman yung point mo. Bilangin mo ulit mula dun sa gitna. 1, 2, 3. So, 3 steps siya pakaliwa, kaya negative 3. Pababa naman, 1, 2, 3, 4. So, 4 steps siya pababa, kaya negative 4. So, ito ang coordinate niya, negative 3, negative 4. So, kunwari, dito naman sa
lower right. Kunwari, ito yung point mo. Bilangin mo pa kanan. 1. So, positive 1 siya. Pababa naman, 1, 2. Negative 2 kasi pababa yung bilang mo sa y-coordinate. 1 at negative 2 ang coordinate mo dito sa point na to. So, kung mapapansin nyo, kapag nandito sa first quadrant, kahit anong point ang kuhanin mo dyan, ang magiging coordinate mo laging positive pareho. Kasi positive pa kanan, positive pataas. Dito naman sa quadrant 2, kahit saan ka maglagay dyan ng point, ito yung quadrant 2, di ba? Kahit saan ka dyan maglagay ng point, ang lagi mong magiging sagot dyan ay negative yung x at positive yung y. Kasi pakaliwa na x, negative, pataas, positive. So, dito naman sa quadrant 3, kahit saan ka maglagay ng point dyan, lagi siyang negative yung x, negative yung y. Kasi pag nagbilang ka pakaliwa, negative. Nagbilang ka pababa, negative din. Dito naman sa quadrant 4, lahat ng coordinate mo ay positive and negative. Kasi puro positive pa kanan at negative pababa. So, yan yung introduction natin sa rectangular coordinate system.